Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala na ba ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin ngayon for today's reflection o ang mabuting balita sa araw na to. Biyernes na naman, weekend. Marami sa atin ng mga minsan nag-iisip no, na may nagawa ba ako mabuti ngayong linggo na to? Nagawa ko ba lahat ng trabaho ko? Naging masunurin ba ako sa aking sarili? No? Nagampanan ko ba ang dapat kong gampanan? Yung obligasyon ba na dapat yung obligasyon ay nagawa ko ba? Pero sa kabila niya, nag-iisip ka rin o baka naman na bad trip, no? Si Lord sa'yo dahil sa mga hindi magandang nagawa mo. Kaya minsan mo, marami po sa atin ng nalulungkot dahil pag dumaranas ng matinding problema, iniisip kagad na baka pinaparusahan siya. Sabi sa Salmo, chapter 30, verse 5, dahil ang kanyang galit ay hindi nagtatagal, ngunit ang kanyang kabutihan ay magpakailanman. Maaaring sa gabi ay may pagluha, pero sa pagsapit ng umaga ay may ligaya. So napaka-meaningful po nito, lalo na sa mga taong dumaranas ng mga mabibigat at matitinding problema. Kaya nga pagka tayo nakakaranas po ng mga matinding problema, iniisip talaga natin na baka nga pinarurusahan tayo ng Diyos dahil sa ating mga nagawa. Pero kasi ang si Lord, no, alam naman po natin na siya ay just o makatarungan siya, pantay o patas siya kung humatol. Kaya kung minsan, no, kahit naging pasaway tayo, pinapatawad po tayo. Subalit, dahil nga just siya, hindi naman yun tinotolerate na gumawa ka ng mabuti. Kasi kung ganun pala, no, di lahat na lang ng tao ay gagawa, no, gagawa na lang ng masama. Total, tinotolerate pala naman ni Lord. Total, papatawarin naman pala tayo ni Lord. Hindi po ganun. Kasi kung ganun talaga, ay lahat po magkakasala na. Subalit, pinapatawad nga tayo ni Lord, pero hindi niya tinotolerate yung mga masamang gawin natin o yung mga kasalanan natin. So, ibig sabihin yan, dahil ang Diyos ay nagagalit din. Makikita po natin yan sa Bible verse, no, na kung saan ng ating Panginoong Yesus, naalala nyo, nung hinawi niya, no, yung binagsak niya, pinagtatapon-tapon niya yung mga tindahan, dun sa harap ng templo, nagagalit din siya. Dahil pag hindi magandang ginagawa, diba? Dahil sabi niya, ginagawa niyong bahay, pugad, no? Pugad ng masasama itong bahay ng aking ama. Diba? Nagagalit din po siya pag masama talaga yung ginagawa natin. Subalit yun ay hindi nagtatagal. No? May limit, may hangganan. Pero ang kanyang kabutihan ay magpakailanman. At alam ni Lord, dahil tayo tao, no? Dahil tao lang, galing sa alabok, minsan nagkakasala, minsan marupok tayo. Dahil siya mismo ay naging tao, kaya alam niya yung pakiramdam ng isang tao. Kaya kahit sabihin mong marupok, mahina tayo, nagkakasala, pero hindi pa rin tayo tinotolerate ni Lord. Dahil kung ganun, isa sa spoiled, no? Pinispoiled tayo. O sa ating salita, parang kinukonsinti niya yung masamang gawain. So wala pong ganun. Pa-just nga po at patas si Lord. Kaya nga kung mapansin niyo po na sa Bible, lalo na yung mga Israelita, pag binasa mo yung Old Testament, paulit-ulit lang din po sila nagkakasala, paulit-ulit silang nagiging pasaway, pero ang Diyos ay nagagalit sa kanila. Di ba? Mayroon din sa Bible na pinatapon sila sa Babylonia, na nadaig sila ng mga kalaban dahil nagalit ng Diyos. Pero sa kabilangan, hindi yun natapos sa galit. Nagkaroon ng hangganan. Kaya nga bumalik sila, di ba, sa Israelita dahil nahawi na o natanggal na yung galit ng Diyos. Kaya ibinalik sila muli sa
Israel. So, ganun din po tayo sa ating buhay. Minsan, pinapayagan ni Lord na magkaroon tayo ng hindi magandang karanasan para matuto tayo, ma-realize natin na mali pala yung ating ginawa. Minsan, may mga tao ding may kakilala ako na mataas na pwesto sa gobyerno. Ang sabi niya, ang nakulong siya ng 6 na taon. Ang sabi niya, sa pagkakulong ko, ang aking natutunan ay makilala ang Diyos. Di ba? Pero siyempre, di naman po natin kailangan sundin yun, no? Kailangan pa nating makulong bago natin makilala ang Diyos. Ngayon pa lang, kailangan kilalanin mo na. Di ba? Kailangan may takot tayo. Hindi man tayo perfecto. Kailangan majority po ng ating ginagawa ay pawang mga kabutihan. Kaya yung gabi, di ba, kung mapansin niyo po, ito yung simbolo ng paghihirap, simbolo ng sakripisyo, mga kalungkutan. Kaya minsan yung iba, no, pag dinadapuan ng mga sakit o ng mga matitinding problema, sa gabi po ay naiyak sila. Pero gaya ng binasa nating Bible, sa kabila ng pag-iyak, yung dilim sa gabi, no, yung luha, asahan mo, magsisikat at sisikat ang umaga, magkakaroon ng panibagong pag-asa. Basta huwag pong kalimutan yung relasyon na sa Diyos, no? At magmawalan po ng pag-asa dahil handa po ang Diyos na tumulong sa kahit na anong paraan, sa kahit na anong panahon, basta kung tayo manumbalik at magsisi sa Kanya. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na malubhan na pong karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa financial. Sabayin mo ako sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun pagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin. Lord, bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na malubhan na pong karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na rin po ang kanyang buhay. At lahat po ng nakikinig na may karamdaman, lumuluha sa mga oras na ito. Ipuhin niyo po ng inyong mapagpagaling na kamay, haplusin niyo po, tanggalin niyo po ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganoon din po sa pamilyang nagkakagulo, nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan, dahil sa inggitan, dahil sa sama ng loob. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad, at higit sa lahat ay mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. At ganoon din po sa financial load na kailangan po namin lahat. Lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala talaga na ultimo pambili ng 1 kilo lang ng bigas at ulam, pinoproblema po nila. Gabayan niyo po sila. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para may provide namin ang pangangailangan ng bawat pamilya namin. Ang lahat na ito hiniling namin sa matamis na pangalan nating Panginoong Yesus. Amen and amen. Patawarin niyo po kami sa aming mga kahinahan, kakulangan, at kasalanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Diyos, Espiritu Santo. Thank you very much po.